Real stories, real feels. Welcome to Kwento Overload. Kwento mo, kwento ko. Okay, good evening, ladies and gentlemen. This is Rob with my friends tonight with Ren, Emil, and Jing here. And tonight we'll be discussing an interesting topic tungkol sa multo. Tama ba multo ba to? Multo? Ah, Di ba hindi. ghost? Ghosting pala to, ghosting. Hindi ko na alam pa yung ghosting eh. Ang alam ko lang ghosting pag Hindi pala. November 1 tungkol sa multo. Anyway, hindi Hindi naman rin pala nakakatakot ghost na at pag-usapan, pero nakakatakot mo, pero kung ating siseryosohin. Kaya for tonight, let's start with our topic. Go ahead, Ren. Hindi naman Hello, ghost. magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. Sinasabi ni Rob na ghosting, di ba pag ghosting yung nagpaparamdam? Pero this time, walang paramdam. Bigla na lang nawala, hindi nagparamdam, akala nung kapartner, sila pa, malalaman-laman, hindi na pala. So marami tayong naririnig niya, no? Ang dami sa news niya, lalo na sa showbiz, no? Pero pang isa dyan, hindi na pala sila expecting pa. May girlfriend na pala yung isa. Anyway, yun na nga. Kaya ang naisip namin pag-usapan ngayon is about ghosting, and aside from that is how to get rid of your partner na ayaw mo na talaga, hindi mo lang magawa, hindi mo masabi, hindi mo maparamdam kasi it's either naaawa ka or ayaw mo na mag-away pa kayo para hindi na lumala yung usapan or ganon. Or ayaw mo lang siya talagang makausap kasi umay na umay ka na. Anyway, going back to the topic, ghosting. May Ano nga ba kaubay, yun? may kaubay din ba si Isabel na kwento niyo dyan? May kwento ba si Isabel sa Sabel, ghosting? may kwento ka ba sa ghosting, Tawagin niyo Sabel? nga si Isabel. Si Isabel. Sabel. At nabuhay si Sabel. Anyways, marami akong baon dyan, sabi ni Sabel, na nakipagkulutan ako kay Sabel kanina. So, yun. Ano daw? Kulutan? Nakipagkulutan ako ng buhok sa kanya kanina. So, kaya nakakuha ko ng mga information. So, how to get rid? Alam niyo naman mga madlang people na, di ba, the dynamics of the relationship in the honeymoon stage until, yun na, may isang katagang Ingles na nagsasabing, my love, it's not you, it's me. So, ano bang hudyat niyan, di ba? So, it depends on the person's interpretation. Hindi naman talaga lahat ng tao magaling sa, sa pag-i-interpret tsaka pagkukuha sa ano talaga yung meaning, no? Pakiramdam. Implied na meaning. Oo. So, mga kaibigan, kapag narinig niyo na yun sa sa significant other mo, kabahan ka na it's not you, it's me. Baliktarin mo yon. Kasi yung meaning talaga ng it's not you, it's me. No, it's you. No? Oh, it's you. Ikaw yung dahilan. Diba? Oh. Kaya mga kaibigan, huwag niyo akong pilitin magturo. Dahil magtuturo talaga ako. Joke lang. Joke anyway. Yeah, so it's one of the painful words to hear in the relationship. So I think that is a classic, parang siramplaka na yon na parang siguro nga sabi ni Ren na umay. So I don't know kasi 'di ba? I mean like in our last or a few podcast natin na episode, 'di ba? Parang it's a gamble. Life is a gamble. So hindi mo alam na yung gamble na kung ganyang oras lang talaga kayo nakalaan or destined. So yun. Siguro there are several reasons then as to why a couple would end up with that. So ano bang mga say niyo dyan? Kasi ako talaga whenever I hear that one, so parang and it took me quite some time to know the reversal meaning of that. Na parang it's not you, it's me. So ngayon, smart na ako So Smart ka hindi na. na ako maloloko. Hindi na ako maloloko. Pero Sabel, maumun muna. Paano mo na masabi na gino-ghosting or nasa ghosting stage na ba kayo? Unahin muna natin. Paano masabing malay mo busy lang or malay mo paano mong nararamdaman na ghosting na pala to? Is it 1 week, 2 weeks na kayo hindi nagkikita, wala ako? Can we consider that as ghosting already? Masasabi na ba natin ganun yun?
Kung dati araw-araw naman kasi kayo, di ba? Kunyari, araw-araw kayo nag-uusap, tapos biglang, maybe biglang nawala ng 2, 3 days, tapos nag 1 week na talagang walang react. Ghosting na nga talaga yun. Iniwan ko. Ghosting Grabe, na Wala ba yun? grabe reaction, naman yan. pero Grabe na yan, no? nakikita mo Message siya. ka pa ba? Ganon. Nag-message ka ba? Tumawag ka pa ba? Trinay ka na bang hindi Oo. sagutin sa tawag? Ganon. Oo, kasi mga kaibigan, mga madlang people, don't believe in any reasons. Kasi like, ngayon, the 20th Oo nga, grabe. century, Okay, 2025, magandang gabi, Nag-ghosting siya, no? Edwin. na, na, naka, ano, naka-glue na lahat ng phone sa kamay ng tao. So I don't think, people cannot, or your love cannot reply you in a day. Parang lahat naman tayo ay nag-check ng phone from time to time. So, yeah. Yun yung Hindi takeaway lang. ko dyan. Hindi Hindi lang may naman. ibang way, di ba? Hindi lang naman social media. Kung may text, i-text ka na lang. Di ba meron siyang regular SIM na Pwede. pwede kang Oo. tawagan doon. Kung talagang kailangan kausap, gawa ng paraan. No? Kung hindi yung Oo, natawa ko sa sim. lumay akong sumagot, tumawag ako, isa lang naman yung platform na tinawagan mo. Di ba? Is Try it kasi about the isang guys? Is it about the frequency? Or hindi ba yung tipong bihira ka nga? Meron kasi mga ibang tao na bihira lang mag-usap. Once a week lang magkita. Kasi Kung ano because sa trabaho, right? Pero yung pagdating naman sa quality ng pag-uusap, lumalabnaw ang relationship. You could say that ghosting na rin siguro, di ba? explain nga yung lumalabnaw. I mean, before, Sorry. you could say mga Lumalabnaw. sweet Hindi na nothings siya or yung mga puro. every time they talk, may value eh. Then all of a sudden, para bang nawa-brush off ka na, ay, Umamig. may ginagawa ako, I cannot go there anymore, pagod, or wala nang quality time. You could say that's no longer na, parang nandun siya, pero wala siya. Parang ganon, di ba? May mga instances eh. You could still, he's there, yet still considered as ghosting eh. Parang walang silbi yung presence niya kasi wala namang silbi yung mga sinasabi o ginagawa niya in front of you. You could still consider that as parang ghosting na rin. Yung binabaliwala ka Ako na rin. tingin ko, Rob, it doesn't, hindi siya pasok sa ghosting. Kasi ghosting is talagang nawala na siya eh. Hindi na siya nagparamdam. Pero pasok pa rin yan dun sa mga paraan para iparamdam sa kasama mo or sa partner mo, hindi na ako interesada sa'yo. Tama Won't you na. think? Tawag ka pa ng tawag sa akin, busy nga eh. Mamaya kakausapin ko yung another one. Parang gano'n. Attitude Another ka. pala. Attitude. Oo. Mhm. Ang naano ko sa ghosting, yung parang talagang hindi na nagpakita, tapos tawagan mo hindi na sumasagot, ganon. As in, Gaano nawala na katagal? siya. Gaano Nawala katagal? na siya. Yes. As in, Kasi, agad-agad. Anong Ha? agad-agad ba yan? Pwede bang after 2 weeks, after a month, ghosting pa rin yun? At pwede naman na, 1 month hindi is naman, already. bigyan mo na Ganun. muna ng chance. Baka naman may iba pang rason, di ba? So, Pero yun, kung naging consistent na, beyond your usual na ginagawa na practice ba tawag doon? Yung usual na ginagawa ninyo. routine. Yung routine ninyo, oo. Hindi na Naalis niya mo yun yung routine. ginagawa. Oo. Tapos, Ghosting yun. pwede. Maaaring ghosting. Okay. So, isa Try lang nga yung natin guys. paraan. Yeah, try nga natin mag one round tayo. What's ghosting for you? Unahin natin si Ren. Then ikot tayo. Mga 2 rounds lang. Ano yung ghosting you could say ghosting na siya. Ren, anong ghosting for you? One. Give me Sabi ko one. na kanina, yung ghosting. Yun nga siya yung una Yun nga yung hindi na nagpaparamdam. As Okay. in, So hindi na siya nagpaparamdam. hindi na nagpaparamdam. Kahit anong tawag mo, kahit anong message mo, hindi na siya nagpaparamdam. No reply. Email ka, Correct. oh. Pag ghosting naman sa'yo, paano? Ganun din. Hindi na siya, pag tinawagan mo, siguro naka-restrict na ako, kaya ganun. Hindi ko na siya Blinak ka na? Restrict is different from blocking, by the way. Iba pa ba yun, ha? Yung difference sa messenger. Pag may restrict ka, mag-ring lang yung phone. Tapos yung messages mo naka-hold, pero hindi niya na binabasa. Tapos, iba pa yung hiniden ka niya. Pag hiniden ka, ayaw ka niya kasing makita. Diba? So, wala kang alam kung may activity yung messenger mo dun sa com nyo, sa communication nyo, sa convo nyo. So, ang nakita ko doon, pag chinek lang niya, nag-unhidden siya, ay,
may miss call pala. Miss call na lalabas yung ring. Pati yung messages, doon mo lang mababasa. Kasi nga, hiniden mo na siya, na-restrict. So, unrestricted na. Tsaka mo lang makikita lahat yung messages and ring, and call. So, unaware naman yung tao na, ay, di na ako sinasagot. So, ang dahilan ko doon, kung ghosting talaga yan, trinay mo na ba sa iba't ibang platform? Kunyari, meron kayong ibang app, may SIM. So, tawagan mo. Saka gusto mo talaga i-reach out yung tao at may plano ka talaga Puntahan. pagbalikan. O, isa pa yun, no? Going to the place. Effort na effort yun. Walang effort kasi isang tawag, dalawa, tapos di na sumagot. Ghosting na ba yun? Ghosting na ba agad yun? Eh, paano kung na-busy on ng time na yun, talagang hindi niya nasagot yung call. Pero hindi na siya nag-reply. Ghosting yun. Hindi na kasi nag-reply, nag-ring naman, di ba? Nalaman mo nag-ring, nag-call. Tapos hindi na siya nag-reply, hindi na siya nag-effort na i-response. Possible na ghosting na yun for me. Yeah. Okay. Si Emil, si Isabel. Ayan. Gusto ko yung mga hugot nila, nila Ren at saka nila Jean. Di mo nga pinaghuhuguran talaga. May gusto talagang, May pinanggagalingan yan. Parang may nag-ghosting gusto na ng talagang mga kasama natin kundit, dito. kundutin na sa mga Sa akin naman, the meaning of ghosting is babu. Diba? Parang yun nga sabi ni Ren na parang nawala ng parang bula sa ere. To me naman, no, I mean, if you're gonna, come on guys, if you're gonna experience and be in a relationship, have the balls, no, to say it in front of the face of your partner na parang I cannot do this anymore. I think we don't share the same horizons anymore. I think it would be better for us to leave. Kaya kasi 'di ba, ang sakit kaya niyan. So, sabi ni Isabel, ang sakit daw niyan, 'di ba? Na Isabel, parang what agree did I sa do? Oo, what did I do? Kasi 'di ba? Kasi yung momentum ninyo yung ganun. Tapos one day or one night, parang nawala. yung frequency. Oo. So, yeah, Pinag-shutdown ba? yung ghosting, I think sabi ni Isabel, parang nagbibigay lang daw yan ng hint na sa parang, I cannot talk to you tonight kasi, my mom is very busy in helping her. Tsaka naghihintay lang yan na mainip ka. Tapos wala na. One night, two nights, three nights, until 1 week. So I think siguro yung iba naghihintay na lang na parang, okay, I'm gonna give up on this, at saka wala. Pero that's so sad. Oo. Oh, Rob. Grabe. Ako? Parang hindi ko alam ghosting pala tawag doon. Kasi before, I have a so-called one-month rule eh. After, parang if you send something to sa partner mo, parang ka nang may hinahanap na something na parang ayaw mo na to stay in the relationship, parang ganun. So, hindi ka nagpaparamdam, hindi ka na tumatawag, or you're getting, mga reasons na out of the blue, ay, hindi ako pwede, or what, mga ganun. Up to that time na, nagkakalimutan na. Dati pa yun, hindi pa uso ang term na ghosting noon na nangyari sa akin. Parang personal yan Oo naman. Kaya nga sinabi ko, ghosting na pala yung nagawa ko before. Parang meron ko 1-month rule. Kumbaga parang may hinahanap kang something sa partner mo na, ewan ko, parang dahilan mo lang yun para to get out of that 1-month relationship. Lagi kang may hinahanap. Anong masasabi niyo dun sa, nag-message ka ng morning, hinapon at lahat, tapos nag-message ka na ng lunch, nag-message ka na afternoon, tapos evening, tsaka lang nag-reply. Walang Talagang load. doon ka lang naalala. Walang load? Na doon ka lang inisip na sagutin. Na parang hindi ka na priority kausapin or i-message. Kasi unti-unti niya na hanggang sa patagal yung response back. Isa ba yun sa dahilan na talagang gusto na rin umalis ng tao? It could Pwede. be. Oh, it could be. Pwede. Diba, Well, nag-miss call ka naman. Tapos parang Mhm. kinabukasan na niya. Siguro napagod lang that night, no? The next day. And then, good morning ka naman. And then, nag-check ka ng breakfast or ng noontime. Tapos ang sagot, nasa hapon na, kaya okay, nasa gabi na. Parang, totoo bang hindi mo nakahawakan yung telepono mo the whole day, overnight, and so on? Quality nung sagot. Ano? Ano naman yung quality nung sagot? One line lang? One word. One word? Oo nga, meron pang sagot ng Okay. one-liner na lang. O baka naman kasi pasensya na kasi meron kaming meeting kanina. Ibang tipong gano'n, yung may concern. Hindi na tumitingin ng nung app ng ginagamit. So, iba na yung tinitingnan na app, ganun. Or talagang pag Yun nakita ka, neglect na lang niya dahil pangalan mo lang naman. Sinasadya yun. Oh. Diba? Pwede.
Possible. Pwede. Depende sa tao, actually, depende sa tao. Kasi for me, sa akin, if that person really values you sa relationship, hindi ka matutulog na hindi ka na I'm home. Maybe you could say it's a cliche. I mean, Yeah. Yeah, I'm you an got old that one. soul. You could say an old soul. Yeah. Yes, pero yung parang bang ayaw mo lumipas ang araw na hindi mo lang na nag-hi or hello ka man lang doon sa tao na yon. If that person is so important sa'yo. But if that person is nothing, or hindi siya importante, it doesn't matter makapag-good night ka or I'm home or what, doesn't matter. Even you start in the morning when you start your work, di ba? Parang mas gusto mo ma-energize ka na bati mo siya, uy, gising na ako, mag-work na ako or kakain na ako ng breakfast. I hope kumain ka na. Di ba? That's something that you do in a good relationship. Pero kung talagang wala ka ng pake doon sa tao, di gagawin mo talaga na care ko. Basta tuloy-tuloy yung araw kung hindi niya kita naalala. Kailangan mabalikan mo kasi once nag-text, especially if it's a call, dapat balikan mo siya. Oh, why did you call? Or pag-text, dapat mabalikan mo within. You could say if that person is really busy, that's within the day, makapagbalik ka. Hindi yung the Di ba next day ka pa magre-reply. pag nag-call ka, pag hindi sinagot, pwede mo naman i-text yung message eh. Tumawag ako, na-receive mo ba? Ano, wala ka bang signal? Pero tumawag ako. Di ba, pwede naman after the call, you message after. Actually, Did you receive my call or are you still busy? But my point is, I'm just checking you out or let's say, meron tanong ako, gano'n, na-message mo naman. Kahit hindi mo na nasabi sa call. Yeah, and also it all boils down din sa tao. I mean, we all like we all have our own ways now. We have different techniques in how to read a message. Well, this is just a tip from me, ha. This is my tip. Sorry. Dapat you know how to read, the actions, the words of your partner. Kasi nga yung iba nga, 'di ba? For example, yung sinasabi ni Jing na parang tumawag ka, hindi nakasagot, tapos sinagot ka kahapunan, tapos mataas na yung tono. Ano pa, babe? Galit pa I'm siya. still at work. Can we do this later? O sa, di ba? Parang, ay ka nagkagalit. O, di ba? So, ako mga friends, dapat talagang talasan ninyo ang inyong mga, So yung realizations. sinyalis na yun na nagde-depart na yan, umaalis na yan. Kasi iba nga, di ba? Aside dun sa mga, yan na yung mga, parang mga indirect way of telling your partner. So, ano pa ba? Meron pa ba kayong mga na-experience or narinig sa kapitbahay at sa kanto? Paano sila? Meron. Ano? Pa ako isa. I need space. Yan. Gusto ko lang mag-isa. Pwede mo na sa Mars. Hindi kaya sa sobrang pelikula lang niya, I need space. Oo, sabi ko, space ang kailangan mo. Naalala ko tuloy yung sinabi niya. Doon. Ha? Sinabing I need space. Anong interpretasyon niyo doon? Sa matinong Parang pag-iisip. distansya siya, mag-iisip muna siya, pause muna. Pero wala naman sinasabing babalik ako. Di ba ang pangit kasi doon, I need space pero may kakausaping iba. Pag naghingi ka ng space, hindi ka makikipag-usap sa iba. Dapat nagpapakalma ka sa sarili mo. Umiiwas ka muna may kausap. You want to be by yourself. Hindi I need space kasi mag-try ka muna mag-try sa iba. Sa iba, oo. Para masabing hindi ka nagkakasala. Ginawa mo yon kasi simultaneous with another. But if you need space, it's not breaking up. It's actually just asking for space for yourself to be with you alone. Sa'yo lang. Parang kapatid ni cool off yan, di ba? Cool off muna tayo. Ano ibig sabihin nun? Si cool off, wala rin assurance pagbabalik, ha? Oo, there's so many, Depende kung sinasabi cooling off Kasi sa atin naman is ghosting ito yung tumatakas talaga because they don't want anymore to be inside the relationship Hindi na nagpaparamdam When you say with your cooling off, you're trying to gauge right now kung are we still okay for us to continue with the relationship or not? Then if not, you could easily say na ayoko na. It's about time that we end this. And that's yung sinasabi ni Emil na having the balls to say it out loud na ayaw ko na. Although that's the hardest thing to say. Sabi nga nila, ito pinakamasakit. Ayaw ko na. Because ang unang nasasaktan, it's not your heart, but your pride. Merong umaayaw sa'yo. Right?
pa yun. Eh, yung ghosting na sinasabi, direct avoidance yun sa Avoidance commitment. yan. Takas-takas to. Direct avoidance sa commitment. Ayaw mag-grow. Kasi ang commitment, Mm. napaka-challenging yan. So, ayaw ng discomfort. Ayaw mag-grow. Yun ang nakita ko. At naalala ko yung about balls na sinasabi ni Emil. Kasi ang only balls Balls? sa kanya is yung eyeball na lang niya ang merong balls. Oo. Para Oo. Oo. Siya na lang ang eyeball na Nga, meron. di ba? Well, Ano pa ba? Well, according to Sabel, kanina pagkukulutan namin kanina, sabi niya the different ways of ghosting, the millennial version, the Gen Z version. So I think we've discussed it already. Full ghosting, that's one day they're very sweet to you and then the next day wala na. Wale. Oo. Tsaka may slow ghosting. Yeah, di ba? Dati paragraph. Ngayon, hey, ano, Tandaan na. di ba? Dear, Okay. dear, blah, 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 blah. Oh. Tsaka may, sabi ni Isabella, may ano daw, there's this word, they call it breadcrumbing. yeah. So Breadcrumbing. what's that? Yeah, they disappear. Send Hirap tiny ang signal ni Emil. Okay? Yeah. Ulitin natin ang No. sinabi ni Emil. Actually, depende naman yung guys eh. Kasi yung sinasabi nga ni Isabel, Hanging, for example, hindi ka kinakausap present sa IG stories mo. Ano daw ang IG stores niya? May IG? Okay. Yung breadcrumbing. Ano ulit ang breadcrumbing? Sorry, Emil. Naiwan ako eh. And then, yung breadcrumbing, hindi ka kinakausap sa text or call, pero laging present sa IG stories mo. Nagda-like, my day mo. So, di ba that's a mixed signal? Oo. That's a mixed signal. So, that's Binabantayan sa breadcrumbing. IG. Ano ba to? Binabantayan ko sa Pero parang, IG mo, alam mo, pero Nagla-like, hindi nag-reply. oo, nagla-like, nag-view ng story mo, pero, well, doesn't respond to your text. Yun, that's breadcrumbing. it can be interpreted naman other way, di ba? Tipong, you could say, whether it's a guy or girl, pwede ako maglaro, guy, pero tinitignan ko yung partner ko kung may ibang kalaro. You get that? So, Kumbaga, kala mo partner, hindi ano pa rin ba kasi- siya? Faithful siya, pero ako pwede akong gumawa ng gusto kong gawin. May mga ganong instances, di ba? You're trying to Oo. or you're trying to play, but you're checking yung partner mo na still, kaya nila-like mo, chine-check mo yung ano niya, my day niya, and everything na, wala ba ito kinakausap ng ibang tao? Things like that. Uy, iba yan kasi sabi mo, nag-play agad. So, if start pa lang ang relationship nila, play na. Laro lang. Oo. Hindi serious. Yun ba So, yun? yeah. No. I mean, you're still in a relationship. Kumbaga, nado ka sa gino-ghost mo. Sinasabi niyang breadcrumbing kasi, kaya niya nila-like kasi tinitignan ka pa rin niya. I mean, if you're with a new relationship or with a new partner or with Interested pa rin meron siya ka sa... bang ibang tao na kinakaaliwan na this time, and yet, yun sinasabi mo, hindi, iba yung ginagawa niya. Does that mean wala na sila ng partner? Or meron pa sila ng partners nagbe-breadcrumbs? Meron pa rin Still. sila Wala partner. na. Meron, di ba? Ha? They're Paano still together. They're still. They're still together. Oo. Pero humahanap lang ng humahanap-hanap lang ng mga reserve in case nahuhulog na kayo sa bangin. So, at least na lang may reserba pa. So, parang ganun. Magandang tanong, magandang topic. Bakit ba kumukuha pa na reserva ng extra sa Oo, relationship? di ba? Usapan Reserve natin next tayo. time. Maganda Meron yan. pala akong narinig sa kanto namin, si Magno. Si Agno? Ano ba? si Magno. Ay, magkakalala ba Oo. si Isabel? Kausap niya si Dodong, yung Parang tricycle kainuman ito yun. driver. Hindi na mga ka-makeup nito ni Ren, yung labandera, yung... Di ba? Kausap niya doon, narinig ko kasi bumibili kong suka kanina. Nag-break daw sila yung girlfriend niya, hindi naman daw sila nag-break. Kasi daw ang usapan lang nila ay cool off lang. So ngayon, di si girl, meron ng iba. Meron ng may someone na. O sabi, di naman tayo nag-break Cool off lang naman tayo tayo dyan. Saan tayo lulugar nun? Nagkamali ba si girl? O nang intindi? Kasi alam niya,
Umalandi rin naman sa iba yung si Dodong. Kasama pa si Magno. Ha? Yeah, si Yun. Dodong siya kasi Magno yan. Sila pala. Kasi Sila pala Dodong dalawa, si Magno at si Dodong. Pero, Nagkano sila? guys, is there such thing as pull off? Although that's a term we use para, to internally to pacify or whatever anything. Pero sa percentage, karamihan na cool off, they end up, splitting pa rin eh. Ilang Breaking percentage up. ba ang nag-cool off din nagkabalikan? Kalimitan na eh. Kumbaga it's just nasa hangganan na rin pag sinasabi mong cool off, Oo. parang gumagawa ka na rin ng term lang dyan eh. Hangganan na rin yan eh. Next to that is, hiwalayan na rin. Oo, Wala naman, di ba? kasi kasi to me din the word cool off can be subject to different interpretation. And if ever naman sa buhay ko yan mangyayari, if someone is gonna say that to me, I'd cool off. My God, say it in front of my face. So, do you want this to be over? Go. Ganun. Huwag na tayong Cool off. mapatumpik-tumpik pa. Yung mag-iisip dyan. ka. Oo. Pareho yun Wag na. having some air eh. Mahirap Oo. Yung space. cool off. No? Yung space. Kasi di ba? Kasi, sorry mga kaibigan, hindi naman lahat ng tao kagaya ko din na parang, why don't you say it in front of my face, no? Straightforward. Kasi I always value my peace at night na makakatulog ako. I'm not going to overthink if it's still us tomorrow. May iba naman tayong mga kapatid at mga madlang people, friends, di ba na wala. Parang, okay, marupok is the word. So, basta ako talaga, if ever I will hear that one, wala na yung saysay. Say it now. Oo, ngayon na. Cool off is now. As in, wala na. Sus, hihiya ka pa. Ganun. Kaya din minsan question din yung, maybe another issue din yung, na bakit laging ang panangga mo break up? Bakit ang laging panangga mo end na lang? Mag-end na lang, maghiwalay na lang. Magandang topic yan. Diba? Oo. Bakit tinarason na lang lagi yung mag-end na lang? Di ba pwedeng papunta agad din. Papunta agad. Balikan na lang muna yung ghosting natin. Sa next episode yan, mga kaibigan, ha? Abangan ninyo. Dahil na naman kami share dyan. Marami po usapan to. Anyway, balik tayo sa ghosting. Sa mga multo. Nga, di ba yung ghosting? Marami tayong oras, di ba, na tungkol sa mga bagay na yan. Kumbaga, yun lang hinihingi natin. Sabi ko kanina, ang cool off is, ano yung sa kanta yun? Break it to me gently. Yun yung kasunod dun, di ba? Diba? Parang, subtle way of saying, break na tayo. Babay na tayo. Magkabay din tayo. Kaya gawin natin yan. Tsaka yung kanta din ni yung friend ko, joke lang, nakiki-friend ako, no? Feeling close ako. Friend natin si Moira na kanta niya, isinulat niya ang kantang Paubaya. That's also like a prayer. Paubaya. Diba? Parang a prayer of gently saying na parang, kasi yung kanta kasi na parang mahirap labanan ang tinadhana, di ba? Mahirap labanan ang tinadhana. Pinapaubaya. That's unconditional love. Bakit tiri ka na? Ano yun? Tiri ka, naiiyak ka ba? Uso ba yun? Kasi kinakanta ko kasi yun. Yung martir yun. Pero yung kanta kasi na yung ni-record, after how many attempts ni Moira in live, binago niya. Tapos nagandahan ko yung last na parang pinapalaya, pinapalaya. Parang ganun. Kasi chinage niya yung pinaubaya. Pinapalaya, pinapatawad kita. Parang ganun. So parang, yan ang true unconditional love. Yung sa kanta nga. Ang yung susunod. Kaya bago natin ituluyan kasi this will be our parting ways. So, Ren, kontakin na lang tayo lagi, di ba, Go? Mga kaibigan, please comment down below para alam namin kung ano nasa isip ninyo. Kung meron kayong mga gustong storya na kailangan namin pag-usapin dito, gusto ninyong mapag-usapan natin, just share any topic or give any suggestion. Open po kami dyan, lalo nag-uumpisa kami. Please follow, like, and share
subscribe to our Kwento Overload sa YouTube, and then email us kung meron kayong mga concerns or meron kayong mga suggestion at kwentooverload@gmail.com. See you on our next episode. Take it away. Ito na naman tayo, nag-end na naman tayo sa isa nating topic at asahan nyo kami, exciting na naman ang next. So, sa inyong lahat, magandang gabi, umaga, tanghali, or anumang oras meron kayo, nasan kayo ngayon. Ito ang kwentong Overload! Overload. 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 Overload! Bye-bye! Overload. Real stories, real feels. Welcome to Kwento Overload. Kwento mo, kwento ko.